Hi mga kaplantes, sa araw na ito tayo po ay maglalagay ng osmocot sa ating mga tanim. Ang osmocot pala, ito ay tumutulong sa ating mga tanim upang pagandahin ang kanilang mga dahon. Yung mga tanim naman na namumulaklak, ito din ay magdagdag upang sila naman ay mamumulaklak. Ang osmocot, tayo ay maglalagay sa ating mga tanim through 2 to 4 times in a month. So meaning to say, dahil ito ay slow release, matagal itong mag-dilute, kaya kailangan natin maglagay ng 3 to 4 times in a month. So hindi siya pwedeng palagi na maglagay tayo dahil masisira din yung ating mga tanim. So ito ay napakaganda, kailangan talaga ng ating mga tanim na lalagyan upang gumanda ang kanilang tubo at gumanda din ang kanilang mga dahon. Ang ating mga tanim, pag wala ding mga fertilizer, hindi din tayo makakita ng malulusog, magaganda at makulay na mga dahon kung hindi din natin sila lagyan ng fertilizer. Kaya once in a while, kailangan din natin maglagay ng fertilizer sa ating mga tanim upang makakita naman tayo ng magandang resulta. So yun lang po ang aking isi-share sa inyo ngayon at ipapakita ko sa inyo kung paano tayo maglalagay ng ating mga fertilizer. Ngunit, bago sa lahat, pindutin muna ang notification bell at mag-subscribe sa Mamai's Garden 2 sa ating YouTube channel. At i-follow ang ating FB page. Sa inyo pong lahat, subaybayan ang ating paglalagay ng ating osmocot fertilizer. Tena! Yan, napakaganda ang kanyang mga dahon. Bago na naman siyang sibol ng dahon. I-focus ba natin yung ating camera at meron na naman siyang bulaklak. Yan siya, napakataba. Gustong gusto nila dito sa lugar na ito. Ito naman gumanda din ang kanyang, okay din siya. Kaya iwasan din natin maglagay malapit sa puno. Doon lang sa tabi-tabi. Nakain na naman ang aking mga tanim. Naman, manda yung kanya kulay, hiyang na hiyang siya dito. Ang ganda din ang kanyang tubo at saka variegation. Bigyan din natin ito upang dumami yung kanyang mga dahon. May mga bago na, 3. Tubo na siya. Ito namang hiyang na siya ngayon sa kanyang lugar dahil presko dito. Medyo nasisira ito doon sa ibang lugar. Yan siya. Ito namang gumanda siya dito. Lalo siyang gumanda ngayon dahil may fertilizer na siya. Iyan, papakita natin yung bagong dahon niya. Bagong sibol na dahon niya. Napakaganda. Napakalusog. Ito din yung seedlings na kinuha natin, hinahati natin yung ating cardboard. Yan, tumaba siya. Ito namang cabbage. Yan. Maganda din ang kanyang mga roots. Tapos, ayun may panibagong dahon na naman na bagong sibol na dahon. Ayan. Yung mga violet kulay pa Napakaganda ang kanyang mga dahon. Malusog sila mga palangga sa lokasyon na ito. Nagugustuhan nila ang lugar na ito. Kaya unfold, kikita natin yung mga dahon nila, gumanda talaga. Lalagyan din natin sila upang gumanda pa yung mga dahon niya. At naobserbahan natin kapag merong fertilizer, ganito, malaki ang kanyang bagong dahon. Iba na siya sa dati na maliit. Lumaki siya ngayon. Kaya kailangan talagang pakainin, lagyan ng fertilizer. Ito pa. Malaki din ang kanyang dahon, bagong dahon. Ayan siya. So maliit lang siya dati. Ngayon malaki na. Ang kanyang variegation. Ayan siya, maganda na yung kanyang variegation na dati wala.
Ayan. So, ngayon maganda ang kanyang barrigation. Lumalab. Kailangan marami siyang damo. Kailangan itong linisan din natin. Dahil ito ding mga damong ito, kakain din sila sa mga fertilizer. Meron silang kahati na magkain sa mga fertilizer. Kaya kailangan din silang tanggalan. Yes, tabi-tabi lang ang fertilizer. At kita natin ang dahon niya. Napakaganda. Super ganda ng kanyang bagong dahon. Nakikita natin na hiyang sila sa kanilang kinalalagyan. Yung kanilang potting mix. Potting mix nila. Dami talagang bunot nito. Ito, nilagyan ko ng kaunting pala ito. Pero karamihan sa mga unfold na ito ay bunot ang aking ilagay. Malalanta yung ating mga unfold. Tingnan naman natin yung ating mga medyo naka-recover na. Yung ating red. Sana yung ating red cardinal dito. Ito cardi. So, ang cherry red to. Dumami pa yung kanilang mga dahon. Ayan ang ating sisira, yung ating red. ¿Este cuál es su nombre? Variegated brown. Brown ano to? Ito red imperial. Lagyan natin siya. Brown cardinal. Ito naman si Potbelly. Potbelly yan. Tapos lagyan din natin ng fertilizer itong kanyang magandang dahon. Kailangan na lagyan din natin ng fertilizer. Ito siya. At saka yung mga nasa baba din. Para maging malusog. Yung mga kalateya. Kailangan talaga yan sila i-fertilize. Pag wala yan na maging payat din yan. Ito mga variegated jungle boogie. Yan ang 10 karat natin. Bagong tanim yan siya pero okay na siya ngayon. Ito mga kalateya. Ay. Congo. Yan, marami pang mga kalateya. Oh. Kailangan talaga yan sila pakainin. Kumanda yung mga kulay ng ating mga bromeliad. Lagyan natin ng fertilizer. Tab. Pakintad ang kulay nila. Kailangan ito. Ito na ay full moon yung kanyang pagka-pink kaya madali siyang masisira. Buti pa tong isa oh. Nasabi nang nagbenta pink daw, nawala naman. Wala nang pink dyan. Saan naman yung pagka-pink niya? Sira naman. Ting strawberry shake. Yan, napakalusog at napakaganda ng ating strawberry shake. Gwapa talaga sila. Yung isa mataba. Malusog yung isa hindi wala na.